Kahit noong nabubuhay pa si Papa, ang magsima ng pangarap niya para sa aming bunso na 5 magkakapatid. At dahil wala namang hanap buhay si Mama, ang pagkakarenderya sa munting terrace ng aming bahay ang siyang sinimulan ni Mama para aming maging source of income. Isang architect si Papa sa isang kilalang company, kaya naman malaki na rin ang ipon bago siya sumakabilang buhay. Kaya naipagpatuloy ko pa ang aking pag-aaral. Bilang sumunod sa aming panganay, ako ang nangakong pag nakatapos ng pag-aaral ay tutulong sa aming bunso. Nangyari yun, pero dahil sa pagiging close namin ni bunso sa isa't isa, ay naunsami ang kanyang pagsisiman. Nang maling dagat ang kanyang palautan at doon ay kanyang naiputok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Nagisnan ko ng maalwa ng pamumuhay, meron kami. Bilang pangalawa mula sa panganay sa aming 5 na magkakapatid. Bagamat isang literal na taong bahay si Mama sa pagkakaroon ko ng isip, pero isang arkitekto ang aking papa sa isang kilalang company na siyang nagpagaan ng aming pamumuhay. Bukod sa pagiging architect ni Papa, ay nabibilang ang kanyang lahi sa tinaguriang isa sa kuripot na lahi ang meron siya, Inchik, sabi ng mamamayan sa Pilipinas. Hindi sa pagyayabang, sa 8 magkakapatid nila Mama ay ang aming pamilya ang nakakangat sa lahat at si Mama ang madalas takbuhan sa oras ng kagipitan ng aking mga tito at tita. Kung gaano kaganda ang buhay meron kami noong nabubuhay pa si Papa, bagamat madalas kong marinig sa iba na kuripot di umano si Papa dahil sa pagiging inchik niya. Pero bilang ako na anak at 4 ko pang kapatid ay hindi namin ramdam iyon. At kahit sa mga gawaing bahay, noong nabubuhay pa si Papa, ay hindi namin naranasan dahil sa pagkakaroon namin ng kasambahay. Sa Magara at mamahaling school din kami nag-aaral. At ang bawat pinaglumaan naming gamit, mapa uniform sa school, laruan, ay sa aming mga kamag-anak na pupunta. Sagana sa pagkain at maging sa financial ay hindi rin kami nagkukulang. At kahit noong nabubuhay pa si Papa, ay danas ko ang mag-ibang bansa. Bilang pangalawa at babae sa aming 5 na magkakapatid, ay hindi ko naranasan ang mag-asikaso o mag-alaga sa aking mga nakababatang kapatid, na tulad ng naranasan ng ibang panganay noong nabubuhay pa si Papa. Yun ay dahil gusto ni Papa ay nakafocus kami ng pag-aaral. At nang dahil sa rangya na aming naranasan, noong nabubuhay pa si Papa, ay para kaming dumaan sa butas ng karayom noong sumakabilang buhay si Papa dahil sa isang malubhang karamdaman. Katulad ng ibang padre di pamilya, isa si Papa sa halos araw-araw ay hindi nawawala ang pag-inom ng alak. At bago pa man ako nakatapos ng pag-aaral, ay nakita ko na kung paano siya siningil ng kanyang bisyo. As usual, nagsimula sa high blood pressure. At dahil sa walang tamang pag-iingat sa kalusugan, ayun, lumala at nakita ko kung paano tila si Papa ay robot sa kanyang bawat hakbang. Noong maging 1-to-1 na ang bawat hakbang ni Papa, siguro hindi lang sinasabi sa amin ni Mama na si Papa ay hindi na magtatagala. Dahil mula noon ay pansin ko na ang dahan-dahan naming pagtitipid. Hanggang sa si Papa ay hindi na nagpadala sa ospital. Naghintay na lang ng kanyang katapusan mismo sa aming bahay. Sa pagkawalang iyon ng aming padre di pamilya, malaki at marami ang naging pagbabago sa takbo ng aming pamumuhay. Una na doon ay ang paglapat ng pera sa aming mga kamay bilang estudyante. Ang pagkatuto namin sa gawaing bahay dahil nawalan na rin kami ng kasambahay. Ang dating hindi ko kinasanayan na pag-aasikaso sa aking mga nakababatang kapatid, even ang paglalaban na ni minsan hindi ko ginawa, ay aking natutunan.
Kung dati ay hindi na namin kailangan ang humingi ng pera, nabaliktad at nagsimulang unti-untiin ang kanya-kanya naming pera na naipon dahil sa sobra-sobrang pera na aming natanggap. Ang dating bahay na ako at ang aking mga kapatid, magulang at kasambahay at kung minsan ay mga bisita, ay naging maingay at busy dahil sa pagkakaroon namin ng maliit na karenderya sa pinakang terrace ng aming bahay. Ang dating living room na dating tanggapan sa tuwing meron kaming bisita at ang dining room na madalas kami-kami lamang ang sama-samang kumakain ay napalitan ng kung sino-sinong tao na bumibili at kumakain sa karinderya at nagiging kalmado lamang kapag sasapit ang gabi. At ang pagsisilipata ng aking mga nakababatang kapatid sa mas mababang presyo ng paaralan. Hirap na talaga namang para sa aming mga laki sa yaman ay may tuturing na isang bangungot. Fourth year high school na ako nang mategi si Papa at si Kuya naman ay saktong second year college na dahil sa age gap namin. Samantalang ang dalawa pa bago ang bunso sa aming 5 ay magkasunod sa first year and second year high school at ang bunso naman ay di hamak na mas malayo ang edad. Kumbaga na ihabol lamang pero elementary na din ang panahon na iyon. Bagamat nategi si Papa ay hindi naman kami natigil ng pag-aaral. Although napatransfer ng school ang 4 sa aking mga kapatid. Si Mama ang pumalit kay Papa bilang nagkahanap buhay although lahat kaming magkakapatid ay kasangkot sa bawat araw na nagbubukas ang aming karenderya bago kami magsipasok ng school kaya ayun multitasking ang labas namin. Gising ng maaga para kahit papaano makatulong pa kay Mama. At tuwing darating galing ng school, ligpit ng hugasin kapag darating sa hapon pag mayroong nakatambak bago pa ang aming kanya-kanyang assignment. Noong tumagal at nagamay na ni Mama ang magpatakbo ng karenderya, nagkaroon na rin kami ng small grocery kaya nagkaroon na rin si Mama ng alalay mula naman sa aming mga pinsan na gustong kumita habang wala pang ibang pinagkakakitaan. Bukod kasi sa naging maghapon ang karenderya, ay nagkaroon na rin ng for delivery na hindi naman madalas ang order. Kaya ayun, medyo dumami kami sa bahay. Ayos lang naman dahil kaming magkakapatid ay may kanya-kanyang kwarto. Hindi naman sa pagyabang ay medyo may kalakihan din naman ang aming bahay. Mahirap pero masaya na wala ang mga arte sa bawat naming pagkatao. At siguro kung hindi kami nagkaganoon, masasabi kong hindi rin kompleto ang pagiging tao namin. Bagamat may halong lahi, ay hindi sa pagyayabang ay may itsura din naman akong babae. Noong high school ay never akong nagkaroon ng boyfriend dahil iyon ang unang patakaran na ginawa ni Mama noong sumakabilang buhay si Papa, ang magjowa. Babae man o lalaki ay titigil ng pag-aaral. Kaya kaming lahat na magkakapatid ay amin munang ikinalma ang aming sarili-sarili at dahil doon, ang bunso kong kapatid ang naging close sa akin na aking pinangakuan na sa aking pagtatapos ng pag-aaral at magkaroon ako ng trabaho gamit ang kurso na aking kukunin ay tutulungan ko siyang kunin ang kursong nais ni Papa para sa kanya, ang Simana, na itago na lang natin sa pangalang Jess. Kasabay ng aking pag-ako sa responsibilidad para sa aking bunsong kapatid para sa mga darating na panahon ay ang pag-aaral ko ng college. Education ang kurso na aking kinuha na siyang gusto rin ni Papa para sa akin na siyang napipisil ko ring tahakin bago pa ako nakagraduate ng high school. Simula nang mangako ako sa aking bunsong kapatid na ako ang tutulong sa kanya para maging isang seaman, naging madalas ang bonding naming magkapatid, lalo na pagdating sa kanyang mga aralin na siyang nagkaroon ng malaking ambag bilang ako na kumukuha ng kursong education. Hanggang sa ako na rin ang kanyang maging dear Ate Charo sa mga problema na hindi niya masabi kay Mama, na alam naming lahat kung gaano kahigpit at ka-strikta. Bilang isang college student, never naman akong nagkaroon ng problema dahil may kakayanan naman ang aking kokote para sa kurso na aking kinuha. Kung minsan parang mabagal ang usad,
pero alam kong parte iyon ng buhay estudyante. Bukod doon ay sa aking goal ako nakafocus. At tulad noong high school, nakagraduate ako ng college nang hindi nagkakaroon ng boyfriend. Even paglalakwat siya nga yata. Parang hindi ko naranasan dahil paglabas ko galing ng school, diretso na ako sa bahay. Basta walang kinalaman sa school, out na ako. Sa aming pamilya, kahit nasa kabilang buhay na ang aming padre di pamilya, ay smooth naman ang naging arangkada. Hanggang sa magkaroon ako ng trabaho. At 1 taon na rin akong teacher nang simula ni Bunso ang pagsisiman. Nasa 3 taon ako ng pagtuturo at board passer na rin nang ang aking bunsong kapatid ay nakabuntis. Wala ibang dagat ang pinalautan at doon ay hindi napigilan ang pagputok ng dinamita. Di ayon, after 9 months lola na si mama. Ang panganay naman namin ay hindi nababalita dahil tulad ko ay never din nagkajowa. Pansamantala ay naunsami ang pag-aaral ni Bunso hanggang sa hindi na rin nagtuloy. At dahil naging tatay nang wala sa panahon, napilitan siyang maghanap ng trabaho. 26 years old ako nang unang magkaroon ng boyfriend. At sa maniwala kayo o sa hindi, ay ang matagal kong iningatan na perlas ng silanganan ay naisurrender ko ng ganun-ganun lang. Dahil 3 months pa lang kami mag-on, ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Kiko. Pareho kaming teacher at masakit mang aminin ang katotohanan, pero masasabi kong ganun lang kabilis akong nabola ng isang lalaki na meron na palang pamilya sa probinsya. Meron kasing boarding house si Kiko. Gwapo siya at sa loob lamang ng maikling panahon na pagiging co-teacher namin ay naging close kami sa isa't isa. Nanigaw siya sa akin knowing na single at wala siyang pananagutan sa probinsya na kanyang pinanggalingan. Medyo nakaramdam kasi ako ng excitement for the first time na magkaroon ng boyfriend. At dahil mayroon ng pamilya si Bunso, halos solo ko na ang aking sinasahod. Gala dito, gala doon. At ang lahat gastos ni Kiko na unang beses ko palang naranasan. At dahil doon, sa loob lamang ng 1 buwan nakarating ako sa bahay na tinutuluyan ni Kiko. Natuto ng ilang bagay pagdating sa pakikipagrelasyon hanggang sa napalalim kami at saktong 3rd month rin ng aming pagiging mag-on. Sa kanyang tinutuluyan ay aking ipinagkatiwala ang selyo na kanyang pinunit. Sa kabila ng halos araw-arawin namin ni Kiko, simula ng aming maumpisahan, sa una-unahan pala ay aking matutuklasan ang isang masakit na panloloko mula sa lalaki na una kong minahal at pinagkatiwalaan. Hindi ko alam kung kaninong kasalanan, kung kay Kiko ba. Nasa kabila ng meron naman palang pamilya, ay nagawa pang magpaibig ng iba. O sa akin, nakarakay nagtiwala sa kanyang mga sinabi. Sa loob kasi ng 3 months naming relasyon, dahil sa kanyang mga sinabi sa akin, pag kami ay magkasama ay parang nakita ko ang maganda namin na magiging pamilya. At sa maiksing panahon ay tinanggap ko sa aking sarili na baka kami na ang magkatuluyan. Iyon pala, tamis lamang ng pananalita para patuloy na makalamang hanggat hindi nagkakabukuhan. At dahil ang relasyon namin ni Kiko ay alam ng aming mga co-teacher, mas pinili ko ang lumipat ng ibang paaralan para harapin ang aking bagong kinabukasan.